May planong ipa-impeach si Vice President Sara Duterte. Confidential funds daw ang dahilan. Pero tanong, ito ba'y laban sa katiwalian o political maneuver lang para tanggalin ng isang karibal? At higit sa lahat, paano tayo nadadamay? Anong epekto nito sa buhay ng karaniwang Pilipino? Ako si GATV at ito ang aking channel kung saan ang politika iniintindi natin para sa bayan, hindi para sa politiko. I truly want a trial because I want a bloodbath Ay talaga. aking papalagan. Pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Malabas na ginastos ng OVP ang halagang 125 million sa labing siyam na araw, 19 days lamang. About the confidential fund in 2022. So, is it true that the Office of the Vice President requested a confidential fund from the Office of the President? Nagsimula ang gulo ng questioning ng Kongreso ang 125 million confidential fund ng Office of the Vice President noong 2022. Walang masyadong detalye pero naubos daw sa loob ng 11 araw. Dahil dito, may nagsusulong ngayon ng impeachment. Sinasabi nilang may paglabag daw sa batas. There is a motion to direct the Secretary General to immediately endorse to the Senate the impeachment complaint, having been filed by more than one-third of the membership of the House, or a total of 215 members. Is there any objection? The Chair hears none. The motion is approved. The Secretary General is so directed. The session is suspended. Pero timing is everything, ika nga nila. Bakit ngayon lang? At bakit parang target lang si Vice President Sara? Hindi lang ito tungkol sa pondo. Ito'y bahagi ng mas malawak na banggaan sa pagitan ng Marcos at Duterte camp. Matatanda ang bumira si dating Pangulong Duterte kay PBBM tungkol sa ICC, sa foreign policy at sa relasyon sa Amerika. Ngayon, tila si Vice President Sara na ang sunod na kinukuyog. Coincidence ba ito o planado para tanggalin siya bago pa ang 2028 elections? Madalas nating marinig, bahala na sila. Politiko lang yan. Pero mga kababayan, pag ganito ang nangyari sa taas, tayong nasa baba ang laging tinatamaan habang nag-aaway ang mga nasa poder. Sino tumututok sa presyo ng bigas? Sa sahod, sa traffic, at sa trabaho? Impeachment agad ang priority? Yung mga Pilipinong walang makain, walang maayos na ospital, walang matinong transport system. At kung totoo ngang ginagamit ang impeachment para tanggalin ng kalaban, ibig sabihin, pwedeng gamitin ang batas bilang sandata, hindi para sa hustisya, kundi para sa sariling interes ng mga politiko. At kapag ganito ang gobyerno, ang demokrasya nauuwi sa drama. Nabihan ko na rin talaga sila. Really, I truly want a trial because I want a bloodbath talaga. Ang nakakapagtaka dito, tahimik si VP Sara Duterte. Hindi siya nagpapa-interview. Limitado ang pahayag. Pero ang sabi niya, handa akong humarap sa anumang kaso. Kalmado, pero may diin. Oo! Ayoko ng gulo. Gusto ko makasundo sa lahat ng tao. Mas maganda, marami na akong kaaway. Hindi ko kailangan ng kaaway. Kailangan ko kaibigan. Let's face it, tapos na ang unity. Hindi na totoo ang unity kung may nagpapa-impeach sa Vice President. At kung tuloy-tuloy ang ganitong banggaan, ang matatalo ay hindi lang si Vice President Sara o si President Bongbong Marcos o mga politiko o grupo na may personal interest sa pangyayaring ito.
kundi tayo, ang taong bayan. Ngayong malinaw na may nangyayaring power struggle, dapat nating tanungin, sino ang pinaglilingkuran ng gobyerno? Ang kapwa nila politiko o tayong mamamayan? Kaya ikaw, naniniwala ka bang impeachment ito para sa bayan? O para lang sa interes ng iilan? I-comment mo sa baba ang iyong reaksyon at kung gusto mo pa ng ganitong real talk content, huwag kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe.